2024 Isabuhay Finals, GL versus Vitrum para sa kampyonato. Alam niyo naman ang nagagawa ng Isabuhay title sa legacy ng isang MC. And itong dalawa ay parehong representante ng sabihin na nating new gen ng Flip Top, batch 2019 na ringless pa sa Isabuhay, no? Kaya tingin ko ito na yung perfect test para malaman kung sino ba yung mukha nung era nila. Kasi kung titignan mo, yung kanilang batch ay wala pa talaga yung nakaka-establish ng parang isang legendary career, no? Well, too early naman kasi, di ba? Pero siguro lahat naman mag-a-agree na yung closest ay si GL dahil syempre sa mga impactful performances niya with his innovative style at talaga namang crowd favorite din. Kaya si Vitrum yung somewhat villain sa clash na to dahil na rin sa salbahing persona niya sa battle recently. Yung pag-highlight niya nung mga dark angles ay evident sa mga recent battles niya. Pero momentum wise, nasa side niya yon, coming off yung tingin kong performance of the night niya nung Belta Balentong. Kaya madami na rin talagang nagro-root sa kanya dahil nga sa napakalakas na Isabuhay run. Tingin ko mas mahirap yung nadaanan ni GL kung titignan yung bracket nila, no? At mas consistent siya dun sa tatlong battles niya. Pero in terms of highs ng performance, para sa akin lang mas deadly yung ginawa ni Vitrum doon sa laban nila ni Slack1. Yun yung tipong pang Isabuhay title piece eh. Kaya tingin ko magiging pantay at dikit lang tong battle. Sinasabi nga ng ilang fans na parang Balakid versus Aklas 2.0 daw itong finals. And oo, nakikita ko naman yung similarity ng dynamics sa matchup. Yung battle rap wits ni GL laban dun sa sort of unorthodox approach ni Vitrum. So ito, bago ang battle nila sa paparting na ahon ay magbibigay lang ako ng short preview sa matchup na to. Paalala lang, sariling opinion ko lang to as a fan. Feeling ko may mga unpopular takes ako na masasabi dito kaya just be reminded na opinion based lang to. And feel free to share your own sa ating comment section. Kasi lipas na panahon ng kaharap ko na third gen. So bagong takbo na to. Yung finals paki-urgent para yung kuryente ni Sasuke tumaloy sa current. Kaya ito na yung epilogue. Yung taon ay 2025. Nasaan siya? Balik Denver, nasa sala, Isabuhay Finals nakasalang, sa TV nanonood habang baby natutulog, namamangga kung paano ko si Vitrum dinudurog. So meron ako ditong na factors, hindi ko na inisa-isa kung sino ang lamang sa mga battle rap element, no? Kundi mas finactor out ko na lang yung tingin kong pwedeng maging difference maker na relative dito sa matchup. And yung basis ko sa preview na to ay solely yung 2024 Isabuhay run nila. Hindi ito head to head ng kanilang career, no? Kundi yung finals matchup mismo yung pag-uusapan natin. Kasi again, may malaking gap talaga kung usapang tail of the tape. Di hamak na mas madaming nagmarkang linya at moments si GL sa buong career nila. Kaya nagigets ko naman kung bakit siya yung favorite dito. Pero may mga specific mashup kasi na alam mo yun, mas favorable yung style nung isa over dun sa style ng kalaban niya. Regardless kung sino man yung underdog or yung favorite. Example na lang yung J-Skills versus Batas, yung Plasma versus Acer, pati yung Lil Jan laban kay Lanceta, diba? Na kahit gaano ka-skilled yung isang MC sa technical aspect, ay may mga specific style din talaga na pwedeng bumasag dun. And tingin ko may chance na ganito rin ang maging case dito. Parang bad matchup yung style ni Vitrum dun sa style ni GL. Ito yung unang factor natin, yung style. Direct to the point na atake ni Vitrum laban sa complex and creative writing ni GL. Malaking bagay ito sa isang finals matchup kasi ito na yung pang-apat na appearance ng dalawang MC. So yung familiarity na rin ng mga fans sa gamit nilang style ay pwedeng maka-apekto sa pag-appreciate nila nung bara. And tingin ko mas papabor ito kay Vitrum dahil dito sa Isabuhay niya talaga na perfect yung battle style niya eh. Yung improvements given naman na yun last year pa, pero ngayon kasi talagang nakuha niya na rin yung timpla sa isang winning performance. Kumbaga di na tulad nung dati na alam mo yun, nag-i-stick talaga siya dun sa isang way para umatake. Ngayon makikita na kung paano siya nag-a-adjust depending dun sa kalaban niya. Mas rekta yung ginagawa niya ngayon kaya ganun na highlight yung mismong battle style niya. Tsaka mas fresh yung ginagawa niya eh. Si GL kasi parang may baggage na yung style niya kasi since 2019 diba ay talagang nilaro na niya yung pagiging creative. Kaya parang na-familiarize na rin tayo and habang tumatagal ay tumataas na rin yung expectations natin. And pwedeng maging factor yun dito, yung style fatigue kay GL. Feeling ko nga parang unfair na din minsan yung expectations natin sa kanya kasi pansin ko parang na-overanalyze na rin minsan yung linya and gimmicks niya. Like for example, yung pag-i-English niya sa pre and post battle interviews sa laban niya kay EJ Power na maaring simpleng gimmick lang, diba? Pero madaming nagko-comment na aabangan daw nila kung paano i-connect ni GL yon sa next battle. So tingin ko nakaka-apekto na rin yung gantong
malaking expectations dun sa mismong performance niya kasi parang nawawala na yung magic dun sa ginagawa ni GL. Ito na talaga yung biggest challenge sa kanya kada battle, di ba? And I'm sure aware naman siya dito. And knowing kung gaano kalikot yung utak niya sa pag-iisip ng mga bagong konsepto, ay siguro hahanapan niya pa rin ng paraan para mapagana yung gantong trademark niya dito sa finals. Yun yung interesting na abangan dito. Yun, in terms of yung balance sa style, tingin ko mas naibibigay yun ni Vitrum na napanood naman natin dun sa tatlong performances niya ngayong taon. Hindi lang sa jokes at technicals, kundi pati yung aggression tsaka yung kulit ay nababalanse niya din. Magaling din talagang mambasag ng style si Vitrum gamit nung witty and sarcastic humor. Although hindi naman na bago kay GL yung clowning na atake sa kanya. Madami na siyang nakalaban na yun talaga yung naging priority, di ba? Pero yung technique kasi ni Vitrum, hindi lang siya simpleng pang downplay or pang mamak, kundi degrading talaga. At the same time, matalino din yung pagkakasulat. May pagka-shady nga yung pagbibigay diin niya sa mga masasakit na angles. Like yung naging angle niya sa pagiging veterano ni G-Clown, di ba? Or yung kay Slack1, madami siyang masasakit na angles doon na sobrang ganda ng pagkakasulat. Ayun, tingin ko pwedeng pumabor sa kanya to kung magre-resort siya dun sa ganung ruthless na atake. Veterano ka lang! Ako batikan sa sining! Veterano ako ng veterano! Alam mo, pwedeng isipin! 3 times kong ginamit yung veterano na walang ibig sabihin, o yung pagka-veterano mo, putang ina mo, walang meaning! Papaawa ka pa pag sinabing Bisaya ka? Titignan mong insulto? Hindi ba pwedeng Bisaya ka? Bisaya ka! Dapat proud ka, iho! Pag Bisaya ba, busabos, ang weird nito. Tingnan mo nga yung katawan mo, para kang politiko. Ito naman ang tingin kong magandang pang-counter ni GL dun sa expected na aggressive approach ni Vitrum. Tingin ko dito naman lalamang si GL, yung bilang ng punchlines. Ito yung pwedeng magbigay sa kanya ng chance para maka-pull away sa battle na to. Alam naman kasi natin kung gaano kadetalyado si GL pagdating sa writtens, di ba? And sa mga battles niya, lumalabas talaga yung difference nung pen game kahit sino ang kalaban niya. Mapasa depth nung mismong sulat, yung reference, yung matatalinong analogy, pati yung choices of words sa rhyming, di ba? Nakikip niyang classy and flawless lagi yung sulat niya, pero dito nga sa matchup na to, na pwede siyang ma-overpower nung bully approach ni Vitrum, ay tingin ko mas safe gameplay yung magpaulan ng punchlines at maging efficient sa setups. Si GL kasi, di ba, dahil nga sa attention to detail niya ay may tendency din talaga na nai-stretch niya yung pag-present ng angles, kaya humahaba yung mismong schemes. Like yung Family Feud setup niya against EJ Power na parang umabot sa 1 minuto bago niya na-establish, na nabawi naman dahil sa mga sunod-sunod na punchlines. Siguro ideal start niya dito ay yung naging opener niya against Surgenio na bar after bar. Ayun, kung maka-pull off siya nung ganun na consistent 4-bar or mas maikling setup, ay tingin ko papabor sa kanya tong battle. Kasi yung mga bars ni GL, alam mo nang off quality So ayun, efficiency sa setup siguro yung magiging key dito. And finals na to di ba? So every punchline counts. Kaya mas maganda if daanin niya rin sa quantity. Kasi sigaw mo, sakit sa tinga pati ulo. Literal na migraine. Kung creativity nasa utak, wala kang right brain, walang gold, walang XP, di nag-upgrade sa mind games, nanatili ka sa mid, di nag-rotate sa side lanes. Poser yan! Inyo, baka ating limot. Kasi pag tanong sinong sur ang sagot, yung tinalo ni Mot. Tang-i-nang legacy yan! Career defining. Yung simpleng silver medal ginawang silver lining. Pagdating naman sa stage presence, although apparent naman yung improvements ni GL sa delivery, especially this year, ay tingin ko mas dominante pa rin yung presensya ni Vitrum. Yung kay Slack1 nga, parang sa presence alone ay decided na yung battle, di ba? As in, lamon talaga si Slack1 dun. Ganun kalakas yung aura ni Vitrum nung semis. Dito, I'm sure gaining that confidence and momentum ay pwede pang madoble dito sa finals. Kitang-kita talaga kung gaano ka-natural yung enerhiya ni Vitrum sa stage. Parang total performer na nga giving him the advantage pagdating sa intimidating factor. And para malaro yung role ng isang bully laban sa isang nerd, di ba? Ay ito din talaga yung kailangan. Na ito naman yung parang number 1 assignment ni GL, yung wag magpalamon at magpa-intimidate sa presensya ni Vitrum. Kasi I'm sure opening round pa lang makikita agad natin yung aggressiveness ni Vitrum.
Battle tested naman na si GL, yung tatlong nadaanan niya nga this tournament ay ibang level din yung presence, di ba? And kita naman kung paano niya yun na-handle. Ayun, maliban doon ay talagang lamang din si Vitrum pagdating sa delivery and projection at mas madaming emotion yung naibibigay niya kada battle. Yung tipong may linya siya ng maangas at seryoso tas biglang babagsak sa isang silly Sasuke joke, di ba? Na accurate niyang na-project. Sobrang husay ni Vitrum sa ganung shift ng delivery at emotion na nagiging effective sa live crowd. Kaya stage presence, advantage, Vitrum. Tsaka sa battle, yung Bisaya, Tagalog, Muslim aking inaatake. Di ba magalit kayo sa akin? Ganun ang balanse. Pagkakaisang habol ko pare, kahit sa akin ang bagahe. Ito ang revolusyon ko! Ako si Sasuke. Feeling ko parang na-undervalue minsan yung multis pagdating sa judging, no? Kasi madalas na talaga ay mas nabibigyan ng konsiderasyon yung punchline over sa rhyming. Na gets naman, di ba? Pero may mga matchup kasi na noticeable talaga yung gap sa aspeto na to. And tingin ko ganito yung case dito. Kung ano yung linamang ni Vitrum sa stage presence ay parang yun din yung lamang ni GL sa rhyming. Actually parang doble pa nga yung lamang niya dito eh. And siguro mas lilitaw yung difference nila dito pag naging dikit yung laban. Si Vitrum kasi minsan nagsasettle na siya sa 1 or 2 syllable rhyme eh. Hindi siya ganun ka-OC sa multis na kahit hindi pantay yung magkaka-rhyme na syllable. Habang si GL naman ay talagang major part na yung advanced rhyming sa arsenal niya. Tsaka yung mga multis ni GL, hindi lang siya pang exhibition eh. Kasi kahit sa mga 4-bar setup ay nakapalaman pa din sa mga magagandang tugmaan. Kaya buong battle ay mararamdaman mo yung quality rhyming niya. Ito rin yung nagpapaganda dun sa flow ng performance niya kasi mas nagiging suwabe siyang pakinggan at bilang fan, mas ma-appreciate mo pala lalo yung effort at level of difficulty dun sa writtens niya. At yung pinakagusto ko sa rhyming technique ni GL ay hindi na niya ine-emphasize yung multis sa delivery. Very subtle lang. Yung tipong ira-rhyme niya casually yung hardcore stars sa fuckboy bars, wider range sa climate change, mga rhymes na natural sa pandinig. Hindi yung obvious or yung robotic na multis na makikita sa rhyme zone, di ba? Ayun, rhyming advantage, GL. Cause it's the flow that I crave. Swabe lang pag-hydrate. Winter is coming, Jan. Snow sa climate. Ako'y relax sa fight cage. Chill lang sa blind rage. Isa ka lang munting apoy sa gitna ng ice age. Oo, malakas ka lang sa typical shit. Pero malakas ka lang sa typical shit. Pero minimal yung lyrical wits. Predictable sa fictional at physical skit. Ako, sumisilip sa slit. Statistical at tactical beast. Bawat letra nakaayos, alphabetical list. Bawat syllable ay clinical, may rhythmical spit. Laging biblical at mythical, so critical hit. Sa angles naman, pwede mong sabihin na equally skilled tong dalawa eh pagdating dun sa pag-maximize ng laro sa isang angle, either gamit na or kahit yung mga bago na nai-introduce nila. Very knowledgeable din sila sa proper placement at yung choice and usage ng mga angles. Siguro mas may sugal lang talaga dun sa ibang napipili ni GL kung paano niya laruin yon sa loob ng isang konsepto. Tsaka siya din yung tipo na manggugulat ng isang angle na never natin narinig before. Example, yung kay EJ Power dun sa nag-aalaga ng mga asong K9, di ba? May mga malalakas siyang punchline na natahi dun sa bagong angulo na yon. Habang yung kay Vitrum naman, siya yung tipo na naglilin dun sa mga known angles pero lagi siyang nagtatahi naman nung best possible version nito. Tulad nung squatter angle kay Slack 1 na alam naman natin na generic ng angulo sa mga 3GS pero yun nga, na-expand pa rin yun ni Vitrum in a very effective and unique way. Kumbaga kahit gamit na angle ay may signature pa rin siyang paraan kung paano atakihin. Kaya tingin ko pantay lang sila dito. Tsaka madami na ring open angles dito sa dalawa, di ba? So abangan natin kung sino yung magti-take advantage dito. Nag-aalaga ng mga asong K9? Tignan natin. Survey says, ting! Top answer, palakpakan! Grabe! Habang ibang sundalo namamatay o kaya amputated, si EJ nasa barracks nagfe-fetch at play dead. Tas suporta daw sa Germans, yun yung record aba? Malaman-laman ko German Shepherd pala. Pag 3GS nagkupal, yak, Jejimon, ang dungis talaga. Pag si Vitrum kupal, ang sama, okay lang, pogi naman siya. Pag kayo lang gago, creepy, what the fuck, ang asim.
Pag si Vitrom gago, oh my God, he's so bad, but maybe I can fix him. Tignan mo yung itsura! Talagang pawis yung puhunan! Kahit wala akong pera, ang sarap mong tulungan. Sa mga gantong high stake na battle ay hindi na rin bago yung mga MC na hindi nagli-live up dun sa moments, yung mga nag-underperform or hindi rin maiwasan yung mga nagko-commit ng major error na nagiging deciding factor sa judging. Dito sa naging run nila, pareho nang nagkaroon ng minor stutter. Si Vitrum 2 times pa nga sa laban niya kay Marshall at G-Clown. At si GL naman parang nawala din for a second dun sa round 3 niya kay Sureño. Sana naman walang ganun dito, no? Kasi masisilip talaga yun kahit sabihin man natin slight mistake lang, di ba? Sa finals kasi stricto yung mga hurado sa ganyan. Sana mabigay yung 100% nung dalawa. Iba din kasi yung pressure dito sa finals. Si GL, ito na yung pwedeng maging legacy battle niya Parang ito na yung ticket niya dun sa first phase ng pagiging isang flip-top legend. At si Vitrum naman parang ito na yung pwedeng mag-solidify ng superstar status niya sa flip-top. Isa buhay 2024 finals.